Genesis Kapitulo 44, At kanyang iniutos sa katiwala ng kanyang bahay, na sinasabi, punuin mo ng mga pagkain ang mga bayong ng mga lalaking ito, kung gaano ang kanilang madadala, at ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa labi ng kanikanyang bayong. At ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilak, sa labi ng bayong ng bunso, at ang salapi ng kanyang trigo. At ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At pagliliwanag ng kinaumagahan, ay pinapagpalam ang mga lalaki, sila at ang kanilang mga asno. Nang sila'y manggakalabas na sa bayan, at hindi pa sila nalalayo, ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki, at pagka sila'y iyong inabutan, ay sabihin mo sa kanila, bakit iginanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Hindi ba ang sarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon, at tunay na kanyang ipinanghuhula? Kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan. At kanyang inabutan sila, at kanyang sinalita sa kanila ang mga ito. At kanilang sinabi sa kanya, bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang iyong mga lingkod ng ganiyang bagay. Narito, ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming isinauli sa iyo mula sa lupain ng Canaan, paano ngang kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak o ginto? Yaong kasumpungan sa iyong mga lingkod, ay mamatay, at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. At kanyang sinabi, mangyari nga ang ayon sa inyong mga salita, yaong kasumpungan ay magiging aking alipin, at kayo'y mawawalan ng sala. Nang magkagayoy nagmadali sila, at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa, at binuksan ng bawat isa ang kanyang bayong. At kanyang sinaliksik, na pinasimulan sa panganay at niwakasan sa bunso, at nasumpungan ng saro sa bayong ni Benjamin. Nang magkagayoy kanilang hinapak ang kanilang mga suot, at pinasanan ng bawat isa ang kanyang asno, at nagsibalik sa bayan. At si Juda at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose at siya'y nandoon pa, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, anong gawa itong inyong ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhula? At sinabi ni Juda, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitin? O paanong kami ay magpapatuto? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod, narito, kami ay alipin ng aming Panginoon, kami 10 yaong kinasumpungan ng saro. At kanyang sinabi, huwag noang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan, ang taong kinasumpungan ng saro, ay siyang magiging aking alipin, datapwat tungkol sa inyo ay pamaron kayong payapa sa inyong ama. Nang magkagayoy lumapit si Juda sa kanya, at nagsabi, O Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa iyo na papagsalitan ang iyong lingkod, ng isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon, at huwag noang mag-alab ang iyong loob laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Faraon. Tinanong ng aking Panginoon ang kanyang mga lingkod, na sinasabi, kayo ba'y mayroong ama o kapatid? At aming sinabi sa aking Panginoon, kami ay may ama, isang matanda, at isang anak sa kanyang katandaan, isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay, at siya lamang ang naiwan ng kanyang ina, at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga lingkod, dalhin ninyo rito sa akin, upang mamasdan ko siya ng aking mga mata. At aming sinabi sa aking Panginoon, hindi may iwan ng bata ang kanyang ama, sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama, ay mamamatay ang ama niya. At iyong sinabi sa iyong mga lingkod, hindi na ninyo makikita ang aking mukha, malibang inyong ipagsamang bumaba ang inyong kapatid na bunso. At nangyari ng panhaykan namin ang inyong lingkod na aking ama, ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. At sinabi ng aming ama, pamaron kayo uli, ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain. At aming sinabi, hindi kami makabababa, kung ang aming bunsong kapatid ay kasama namin ay bababa nga kami,
sapagkat hindi namin makikita ang mukha ng lalaking yaon, malibang ang aming bunsong kapatid ay kasama namin. At sinabi ng iyong lingkod na aming ama sa amin, inyong talastas na ang aking asawa ay nagkaanak sa akin ng 2 lalaki. At ang isa'y umalis sa akin, at aking sinabi, tunay na siya'y nalapa, at hindi ko siya nakita mula noon. At kung inyong kunin pa ang isang ito sa akin, at may mangyaring sakuna sa kanya, ay inyong ibababa ang aking uban sa shoal na may kapanglawan. Ngayon ngay kung ako'y dumating sa iyong lingkod na aking ama, at ang bata ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan. Ay mangyayari nga na pagka kanyang nakitang ang bata ay di namin kasama, na mamamatay siya, at ibababa sa shoal na may kapanglawan ng iyong mga lingkod ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. Sapagkat ang iyong lingkod ang siyang nanagot sa bata sa aking ama, na nagsasabi, kung hindi ko siya dalhin sa iyo, ay papasanin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailanman. Ngayon nga, ay ipahintulot mo na ang iyong lingkod, aking isinasamo sa iyo, ay maywa na kahalili ng bata na pinakaalipin ng aking Panginoon, at iyong ipahintulot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid. Sapagkat paanong paroroon ako sa aking ama, at ang bata'y di ko kasama. Baka aking makita pa ang sakunang sasapit sa aking ama.